Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw nito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin mga ka-plastic ay ang tungkol na naman sa update. Ngayong Merkulis na ito mga ka-plastic na si Norman Mangusing ay nakatalaga na magkakaroon siya ng hearing sa isinampang kaso kay Makagago, as isinampa ni Makagago WhatsApp man para kay Norman Mangusing. Pero unfortunately, sabi nga ni Pogenius dito sa kanyang post, ayan, sabi ni Pogenius sa kanyang post, 7,000 pesos na lang ang credit ng bida sa slot. Mukhang wala nang pakialam sa mga kaso at hearing niya. Importante, makapagsugal ang bida. So yun, wala na siyang pakialam sa mga hearing na dumadating sa kanya. Siguro inaantay na lang niya sa pena niya at maaresto na lang siya. At the same time yun na, pulong na. Ito na po kasi yung katapusan ni Norman Mangusing kasi nga wala na talaga siyang pera. Wala na rin siyang income, puro casino na lang siya all day, all night. Halos hindi na yatang naliligo yan, hindi na yata kumakain yan. Nasa loob na ng casino eh. Tutok na tuktok siya sa mga slots. Slot machine, no? Yung kung ano-ano pang mga nakikita natin sa larawan na pinopost ni Pogenius. Yan, sabi ng mga netizens mga ka-plastic, sabi ni Rex Oreta Reyes, warrant is coming in the slot machine in action. Sabi ni Sir Nawamam, wala na bang baldog na talaga yan. Ini-enjoy na lang ang mga huling araw niya sa laya. Pagbigyan nyo na kasi, pang matagalan ng mga hoyo yan at matutumbungan mga ka-plastic. Sabi naman ni Anthony Recaplas, si Ate Marbs nang bahala dyan, magkuskus daw muna siya ng Enedoro para sa Bebe Loves niya. Sabi ni Ronnie De La Cruz, libre kain, kuryente, higaan at donut sa Oblo kaya no problem si Norman. Yan, bet 500 kada isang spin, baka mag-bonus yan. Actually, wala namang nananalo sa sugal mga ka-plastic eh. Wala naman talaga. Nakaprogram na kasi yun mga ka-plastic. Actually, ito po ang kanyang mga latest base sa post ni Pogenius ulit, ating primary source. Nag-overpayment ng 5,000 ng dealer kay Norman Mangusing, imbes na magsoli, agad tumalislis para sa naka-side quest. Parang naka-side quest. Pagka-monitor ng system, rumekta agad si pit manager para habulin yung sobra. Pero ang bida nasa slot machine na ayaw na ibalik ang tama lang daw. Wala na boss, naka-invest na sa future ko ang pangpiyansa.
Meanwhile, yung dealer nanginginig habang nagko-compute ng kaltas sa sweldo. Nanginginig. Ayan, nakikita natin ngayon si Norman Mangusin sa lahat ng aspeto, lahat na yata ng uri ng laro sa sugal ay nandun na. Talagang hawak na niya ang lahat ng uri ng sugal dyan. Pero hindi naman nananalo. Diba? Wala tayong mabalitaan na nakaka-jackpot siya sa mga ginagawa niya. Nabubuisit lang siya, mga kaplastik. So, ito. Meron pa po tayo dito. Ito. Sabi naman ni Source Salit, Genius, hindi na araw nagti-TikTok at nag-YouTube si Norman Mangusin. Kasi bakit pa siya mag-edit ng content at live kung may mga OFW na automatic naka-auto-invest mode tuwing may humanitarian missions sa Casino Royale. Parang networking na may side quest. Mag-donate ka na ngayon tapos bahala na si Lord sa return on investment mo. Yung iba nag-abroad para makaipon, si kuya naman isang paawa effect lang. Mga kapatid, emergency po. Boom! May bagong budget na pang slot at pang bakarat. Grabe ang dedication at supporters ni Norman Mangusin kahit alam ng casino ang outreach program, tuloy pa rin ang sponsorship. Di ko alam kung anong meron kay Norman, no? Talagang marami pa rin nagiging bobo kay Norman Mangusin. Siguro baka may mga ipinangako rin tong si Norman, baka meron din siyang something na itinupad, kaya may mga tao pa rin ang naniniwala sa kanya. So yun. Sabi ni Jennifer Daniel, mga OFW, work hard lang para sa idol. Hindi na nagdalagay ng pentel pen sa PES. Upo-upo na lang magkasino. Naalala pa rin ni Jennifer yung nag-TikTok si Norman, no? Na naglalagay ng pentel pen sa muka para lang makakuha ng donation sa TikTok. Sabi ni Jaron Kate, payo ko lang sa mga OFW, masipag kayo ng gusto, kung kailangan wag na magtulong kumain. Gawin nyo kung kailangan, kalimutan nyo na ang mga pamilya ninyo, kalimutan ninyo. Ang importante pag mapagbigay kayo kay Kulao. So yun na nga yung pinopoint ko eh. Paulit-ulit na lang ako nagsasabi, paulit-ulit na rin ako nagpapaalala dito sa aking video. Lahat ng mga OFW, kung meron man nanonood sa akin, pinagtsatsagaan nitong basurang content ko, ay pinapakiusapan ko kayo mga OFW na kung maaari, patuloy pa rin kayo mag-donate kay Norman Mangusin para sa ikalalaya niya at the same time, pangsugal na rin. Kasi sabi nyo, di ba, binabash nyo ako sa social media na anong pakialam namin sa, anong pakialam ko na vlogger lang sa mga ibinibigay ng mga OFW kay Norman Mangusin. Wala na daw kaming pakialam kung saan niya dinadala yung pera na yon dahil naibigay na nga doon. Technically, binibigay naman talaga. Ang problema kasi, isipin nyo, naghihirap din kayo dyan sa ibang bansa. 8 oras, o di ko alam kung ilang oras kayo nagtatrabaho sa ibang bansa, pero isipin nyo rin yung mga mahihirap na pinapagawa sa inyo ng mga amo ninyo dyan. Tapos bungat-bungat pag nagkakapera kayo, i-donate nyo lang din sa mga kagaya ni Kulaong na alam naman ninyo talaga na walang pinatutunguhan yung pera. Diba na parang nakaka-insulto yon na kung ikaw nga sa kamag-anak mo, ipinagkatiwala mo yung pera mo sa mga kamag-anak mo. Tapos malalaman-laman mo, ginagawa nila, pinang mamadyong lang ng nanay mo. Diba ganun ang nangyayari? Kayong mga OFW na gusto nyong pagandahin ng buhay ng pamilya nyo. Tapos hingi ng hingi yung nanay, tatay mo, kapatid mo, asawa mo. Tapos nagtataka ka
lagi na lang silang namomroblema. Humihingi pa rin sa'yo na pera na parang ikaw ay nagmimistulang baka, nagatasan. Tapos, nag-surprise ka na umuwi ng bahay mo. 'Di ba? Hindi mo pinaalam sa pamilya mo na uuwi ka na sa bahay mo. Tapos mabungad-bungad mo, makikita mo yung bahay na iniwan mo noon na bulok-bulok, na tagpi-tagpi yung bahay, puro yero. Tapos pagbalik mo after 3 years, 5 years sa ibang bansa, na ini-expect mo na malaki ang naipon nila, na-invest, at kampante ka na malaki ang naipon nila dahil padala ka ng pera sa mga kamag-anak mo. Nakita mo na ganun pa rin yung bahay, tas naabutan mo yung mga kamag-anak mong bugok na nagsusugal at nag-iinuman ang mga kamag-anak mo. Ano ang pakiramdam ninyo na kapag ganun yung kamag-anak ninyo? Uuwi kayo ng bahay galing ibang bansa, tapos ganun pala ibubungad nyo. After na napakaraming pera na naitulong ninyo, napakaraming kwarta ang naipadala nyo from overseas to Philippines sa mga kamag-anak nyo, yung pala nakikita mo sabog-sabog ang buhay ninyo. Kung ano yung iniwan mong bulok yung bahay, babalik ka na ganun pa rin yung bahay mo. So maiiyak ka na lang talaga. Kasi ini-expect mo, pagbalik mo yung bahay mo konkreto na. Mas mataas pa sa bahay ng kapitbahay mo. At the same time, maganda na ang kinabubuhay ng pamilya mo dahil marunong mag-invest, marunong mag-control ng pera. Pero malaman-laman mo, putang ina, nagpasarap lang pala mga kapamilya mong toxic. Hindi naman pala ginamit sa tama yung pera. Tas ang nakaka-insulto doon, madadatnan mo sila, umaga pa lang nag-gin na. Umaga pa lang nag-iinuman na. At the same time, nagsusugal pa. Ganon yung ibig kong iparating sa inyo mga OFW. Na kung nagagalit kayo sa mga kamag-anak mong bullshit, mga toxic, na yung perang mga ibinigay mo sa kanila ay walang napatunguhan, walang napuwentahan, naging basura lahat yung pera mo, paano pa kaya kung si Kulaong nagbigay ka ng palipad kahit sabi mong 100 piso lang yan? 100 pesos, malaking bagay na yan sa mga taong gustong makakain ng sapat sa araw-araw. Tapos makikita mo nasa casino si Norman. Ayan. Makikita mo ganyan ang kalagayan niya. Naka-D4 pa ang hindorotot. Diba? Ang sakit noon. Kung sa kamag-anak mo nga niloloko-loko ka harap-harapan, galit na galit ka, halos patayin mo na yung pamilya mo dahil nalaman mo yung lahat ng pinaghirapan mong pera ay hindi naman pala ginamit sa tama, na umalis ka sa bansa mo, sa basurang bansa mo, para makahanap ng magandang kinabukasan sa ibang bansa, tas uuwi ka galing ibang bansa, nadadatnan mo ganun pa rin itsura ng bahay mo. Sinong hindi mainsulto? At dahil dyan mga kaplastik, ito po yung kalagayan ni Norman. Actual video. Mo, di ba? Napatalikod na lang siya sa slot machine, mga kaplastik. Napatalikod na lang siya sa slot machine, siguro natalo na naman. Dahil dyan mga kaplastik, kapag lagi ka natatalo sa kasino, ganito ang magiging resulta. Baka ito ang maging kahinatnan ni Norman Mangusin, ayon sa balita. Eto, panoorin natin. Naabala ang ilang motorista nang bigla na lang humilata ang isang babae sa gitna ng highway sa Cebu City. Ayon sa taxi driver na maghahatid sana sa kanya,
na may problema raw ang babae dahil natalo ito sa kasino. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Alas 5 ng madaling araw kanina, huminto ang taxi na ito sa tulay sa B. Rodriguez Street sa Cebu City. Maya-maya lang, maaaninag na isang babae ang bumaba rito. Ilang minuto ang nakalipas, ang taxi driver naman ang bumaba at sinundan ang kanyang pasahero. Pagkalipas ng 5 minuto, umalis na ang driver ng taxi. Nang makaalis ang taxi, lumabas ang pasahero mula sa madilim na bahagi ng tulay at saka tumawid ng kalsada. Pero pagdating sa gitna, bigla na lang siyang humilata. Maagang nakapagminor ang paparating na motorsiklo kaya agad itong naiwasan ng babae. Ang mga paparating na motorista walang nagawa kundi huminto. Pati ang mga sumunod na motorista walang nagawa kundi umiwas. Kalaunan, dumating ang mga traffic enforcer para ayusin ang dalo ng trapiko sa lugar. Pero ang Grabe. babae nakahiga pa rin at hindi gumagalaw. Dito na isinugod ang babae sa ospital. Kwento ng taxi driver, sumakay ang babae mula sa isang club. Nakainom daw ito at gustong magpahatid sa bahay nito sa Talisay City. Pero habang nasa biyahe, iyak daw ng iyak ang babae at nagpupumilit bumaba sa lugar. Ang kaso, hindi pa siya nakakapagbayad sa driver. Malaki raw ang utang niya sa kasino na 63,000 pesos at hindi na raw niya kayang bayaran. Sabi niya, kapag hindi siya makabayad, makukulong daw siya, kaya yun ang problema niya. Ayon sa Yan ang mangyayari kay Norman. Wala ring kawala pala, no? Pero mo yung casino na yan, sponsor yan. Parang kumbaga may malaking tao nagko-control kay Norman Mangusin. No, ito, itaya mo tong pera, kailangan mapanalo mo to within the day, within bla 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 bla. Parang ganun yung usapan dyan eh. Ngayon, pag hindi mo napanalo yan, syempre, yung mga binet mo sa sugal, magbibistulang utang yun. At malamang sa malamang, ganun ang nangyayari kay Norman Mangusin. Diba? Nagkakaroon na siya ng problema sa pagsusugal niya. Kahit saan siya magpunta, talagang may kaakibat na panganib eh. Pag natalo ka sa sugal, magkakautang ka sa taong pinagkautangan mo para sa pantaya. Tapos, pag hindi mo kayang bayaran, magbabanta yung taong yun na ipakulong ka. Kaya itong babaeng ito, nag-uurmentado na parang na-depress siya sa sobrang paghihirap niya. Kasi yan naman talaga ang consequences dahil wala namang nananalo sa kasino, mga kaplastik. Wala pa akong nababalitaan na may isang nilalang na nag-claim na naging bilyonaryo siyang nilalang dahil sa pagsusugal. Lahat kasi dyan sa sugal, may mga corresponded na cheat code yan. Kumbaga, nakaprogram na yan. Lahat yan, mga slots machine, yung mga kung baccarat, mga kung ano-ano, mga poker. Lahat yan, may mga kaakibat na trick yan para madaya ka. Minsan, pag mabilis ang kamay ng isang tao na nagbabalasa ng cards, yari ka dyan. Maaring hindi mo napansin pero natalo ka na ng paunti-unti. Wala naman nananalo sa casino pero I just wonder na bakit marami pa rin ang nagtatangkilik sa ganitong klaseng sistema. Na ang nananalo naman talaga dyan, usually, ay ang mga may-ari ng casino na nagpapalaro dyan. Kaya nga never akong naka-encounter na isang casino na lugi. Wala. Lahat yan, puro umaasenso at nagkakaroon pa ng mga branches yan, mga kaplastik. Kaya 100% ganito ang kahantungan ni Norman. Baka makita na lang natin siya sa gitna ng EDSA na nakahilata na doon at nadudurog na siya ng mga truck. Diba? Magiging giniling na siya. Diba? Binigyan pa niya ng problema yung mga tao, no? Pero mo, abalang nagmamaneo sa kalsada tapos magkakaroon pa ng kaso dahil sa kagaguhan na itong taong to. Gusto pa mandamay sa mga kagaguhang ginawa niya. Ang utang niya sa kasino na 63,000 pesos at hindi na raw niya kayang bayaran. Sabi niya, kapag hindi siya makabayad, makukulong daw siya, kaya yun ang problema niya.
Ayon sa barangay, delikado ang ginawa ng babae. Actually, it's very dangerous kasi that's an highway. Tama. Mabuti na lang yung dumaan, umastop. Kasi, bilis ng takbuhan ng mga sasakyan doon. Dito nga lang sa may bandang Hill Fernando Avenue Pag mga madaling araw, puta yung mga container truck na may dalang buhangin na malalaki. Pucha, umaharurot yun, 120 kilometers per hour sa kahabaan ng Hill Fernando Avenue. Subukan mong gawin yan dun. Umiga ka sa gitna ng Hill Fernando. Giniling ka dun, sigurado. Lalo na yung mga batak pa sa droga yung mga driver ng container truck o yung mga naghahakot ng mga buhangin. Biruin mo, hindi ka makatawid ng maayos, natatakot ka kasi dahil yung takbo ng truck talagang umaapoy ng 120 kilometer. Dahil, kabat ko nasabi. Kasi pucha, yung dadaanan ng truck, nagsisipagpagan yung mga alikabok sa kalsada sa sobrang bilis ng takbo Mabuti na lamang hindi siya nakachamba ng trailer truck dyan. Diba? Kung nakachamba siya, gugulungan na siya, atrasan pa siya. Para siguradong walang bayad, di ba? 130,000 lang ang buhay niya. At least nakabayad siya ng utang, di ba? Di ba? Yun kasi siguro iniisip niya Humiga ka na lang sa kalsada para mabayaran mo yung utang mo. At least nakatakas ka na sa problema. Yung babayad pa sa'yo ng truck na pang poninarya, ibabayad na lang sa casino. O di may kalahati pa siya, di ba? 130,000 kasi yun pag nagulungan ka ng truck, napuruhan ka, o di may utang siyang 165,000, o di may kalahati pa siya. Di ba? Yung kalahati, pang puninarya na lang yun, pambili ng biskwit, sopas. Di ba? Joke. Highway yun Sa ngayon, nasa Cebu City Medical Center na ang babae at sasailalim sa medical exam. Naipaalam na rin sa pamilya nito ang nangyaring insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Visa! Yun. Sa Cebu nangyari to Kaya hindi naman crowded yung place o hindi naman busy road yung pinaghigaan niya. Pero kung ginawa mo to sa Hill Fernando Avenue o kaya sa C5, talagang wala. Tapos ang buhay mo dun in just one click. Wala silang pakialam sa feelings mo. Basta hinarangan mo sila, gugulungan ka. Di ba? So, yun. Magtungo naman tayo sa kalagayan ni Alex Pabella, mga kaplastik. Maisingit lang natin tong mga ginawa ni Alex Pabella sa isang babae na binigyan niya ata ng wallet, mga kaplastik. So ano ba ang purpose niya dito? So panoorin natin. Ibibigay ko sa wallet na mamahalin. Oo. Dahil ikaw masipag, ang ibibigay ko sa wallet, isa. O, lagayan mo ng tig-1,000. Dalawa. Lagayan mo ng tig-500. Tatlo. Lagayan mo ng tig-200. At ito, lagayan mo ng tig-100. O, pakis mo na. Pakis. Kung kita mo ayaw magpakis, pakis mo na. Pakis. Kung kita mo ayaw magpakis. Nandidiri yung babae. Pakis mo na. Pakis. Kung kita mo ayaw magpakis, pakis mo na. Pakis. Kung kita mo ayaw magpakis, pakis mo na. Pakis. Kung kita mo ayaw magpakis, anyway, maraming salamat at binigyan ko ng wallet sa aking mga mahal na girls. Kadiri. Kaya ayos. Ano masasabi mo? Thank you, boss. Yan! Ibibigay ko sa iyo Grabe si Alex, no? Kala ko nag-adjust na siya sa nangyari niya about dun sa mga walker din sa page. Ayun na naman, humisegue na naman siya sa mga taong tinutulungan niya at may kapalit na kamanyakan, mga kaplastik. Agang gusto yatang sumunod kay Kulaong Sabi ni Tito J, galawang GM talaga.
Gentleman. Grabe. Di yan gentleman. Gentlemaniac. Yan, sabi ni Kevin Alipio. Pinakitaan ng hita, ha ha ha. Nahayok tuloy si Skywalker. Na trigger siya eh. Sabi ni sa JB, wallet lang pala, kala ko may laman. O tsaanin nga naman yung wallet kung walang laman, di ba? Sabi ni Christian Gonzaga, sigurado ba talaga si Boyong na hawak niya ang Quezon? Baka mamaya ipagtanong ko yan, sasabihin di kilala. Ganun naman talaga mga dugong scammer eh. Inaangkin nila yung lugar tapos kalaunan, pag kinumpirma mo sa gobyerno o sa lalawigan, mabungad-bungad wala naman kaming naririnig na ganyan. Diba? Alam mo naman si Alex Walker yan. Baka talaga Alex, walang pagbabago. Mukhang may gustong sumunod sa yapak ni Culaong pag nakulong na si Culaong. So, magtungo naman tayo mga kaplastik patungkol kay Casper. Since nagkaroon siya ng resume, mamaya na yan. Magtungo muna tayo sa kalagayan ni Boss Jaime mga kaplastik ha. Nakikita nyo po yung larawan na yan, huwag na nating i-zoom. Yan po yan yung actual na itsura ni Boss Jaime nung na-confine siya sa ospital. Kung makikita nyo sa larawan mga kaplastik ay tinamaan siya sa bandang pisngi, tumagos sa kabila. So ibig sabihin nun is medyo sumablay ng konti yung gunman na nagtangka sa kanya. So blessed pa rin para sa kanya yon dahil hindi siya gaanong napuruan sa ganong sitwasyon na tinamaan siya dito. Pero kahit dito yan, masakit pa rin yan mga kaplastik kasi tumagos siya eh. Nasa point na talagang malapit na sa sintido na siya tinamaan eh. Kaya lubang napakaselan kasi kung ipapakita natin to. So mapunta naman tayo dito mga kaplastik sa apply ni Edmundo Soner Saranya. Naghahanap ng trabaho si Casper dahil urgent daw, naghihirap na daw siya, wala nang makain, tatlong buwan na siyang di sinasahuran ng dati niyang among si Norma Mangusin. At the same time, ito na po yung mga all about Edmundo Saranya. So pinakita niya ang kanyang mga details dito. At the same time, may nakapirma dito na bodyguard siya, mga kaplastik. So pumapila itong si Edmundo Saranya. Sabi niya dito sa kanyang post, ayoko na sana patulan tokong sino man gumawa at nagpost nito. Sana makonsensya naman kayo pati mga magulang ko yumaon na at nasa kabilang buhay na dinadamay pa ninyo basta lang makasingit ninyo ang bodyguard na yan. Inuulit ko, naging cook at caretaker lang ang aking naging trabaho ko kay FLM. Sana naman wag ninyong damay ang pangalan ng aking magulang. Hindi tama yan. Hindi ko naman kayo inaano, mga kaplastik. So dito sa sulat na ito parang nagmukha siyang grade 1 eh. Pero sa mga recent post niya doon sa pinakita ni Makagago, parang napaka-metaphoric quotes ang kanyang ipinopost doon. Hindi daw lahat ng kaibigan ay mapagkakatiwalaan, may mga ganun siyang sinasabi doon eh. So naghihinala po ako na hindi po si Casper ang nagpo-post doon. Maaring asawa niya o something, hindi ba? Kasi hindi naman sila magkaiwalay ng asawa niya kasi umuwi rin siya sa bahay ng asawa niya.
Kaya pansinin mo yung mga sa mga post niya, di ba? So dahil dyan mga kaplastik, ay nagkaroon na po siya ng opportunity mga kaplastik at meron na pong bagong amo itong si Casper. Mga kaplastik, panoorin natin ito. Thank you, boss. Ay, AC Jersey, farm boss. Dito ako mag-work ngayon. Guys, follow nyo kami. Thank you, Follow mo boss. kami. Ngayon, ang bagong amo ni Casper ngayon ay nagngangalang Easy Jersey sa kanyang clothing line. Alam ko clothing line to mga kaplastik eh. So napakabayat ang pag-welcome niya sa kanya at mainit naman na tinanggap siya ni Easy Jersey. Gawa ng syempre hindi naman niya iniisip yung nakaraan ni Casper at hindi niya sineset aside ng kanyang bagong employer yung mga dati niyang katarantaduhan. Diba? So magtungo naman tayo kay Kaya Easy Jersey sa kanyang page na kung saan ay may bago na naman po siyang amo. Panoorin natin. Good day mga ka-easy, magandang araw sa inyo. Ako guys, naniniwala ako sa second chance. Yung bang kahit nagkamali ka before, gusto mong bumawi, gusto mong ayusin yung sarili mo, ayusin yung buhay mo. Kaya nung nag-apply sa akin tong tao na to, hindi na ako nagdalawang isip kunin. Kasi naniniwala ako na mabuti naman talaga to. And sobrang alam ko na loyal siya. Loyal siya kung sino ang boss niya. Ito na, ang bago nating makakasama sa Easy Jersey. Pag mga iikot tayo sa mga branch natin nationwide, kasama natin, walang iba kundi si Manang Casper. Manang Casper. Pakita ka sa camera. Thank you, boss. Ay, AC Jersey, farm boss. Oo. Dito ako mag-work ngayon. Guys, follow nyo kami. Alright guys, so kung nami-miss nyo si Casper, dito lang. Lagi natin siya makakasama sa mga lakad natin. So yun lang guys, antayin nyo si Casper. Si Manang Casper, pagluluto tayo niyan. O yun. Alright. Alright. Ayun, gaya nga ng sinabi ni Cassie Easy Jersey mga kaplastik, naniniwala siya na sa second chance at binibigyan niya ng pagkakataon etong si Casper na magtrabaho sa kanyang kumpanya mga kaplastik. So congratulations sa'yo. Yun lang ang masasabi ko. At sabihin, tingnan natin yung comment. Tingnan natin. Sabi ni Leo Basa. Ano ba itong mga pangalan na ito? Hirap banggitin. Manang Casper, kay Boss MG ka na lang mag-apply. Pero mas okay ka na dyan kaysa sa dati mong boss. Diba? Sabi ni Roel Cabil Combate, lol, kinuha mo lang yung killer ng magtataho. Parang clout mo. Actually, yan ang iniisip ng mga netizens eh. Yun ang nakakalungkot. Kinuha ni Ka Jersey TV? Car Jersey? Ka Easy Jersey. Kinuha ni Ka Easy Jersey itong si Casper for the clout daw. So, hindi mo talaga maalis sa isipan ng mga netizens yan. Na parang for the clout chasing lang. Para lumaki yung platform niya. Pero hindi naman makakatulong si Casper eh. Kung titingnan mo yung kanyang Facebook, hindi naman ganun kalaki ang kanyang platform eh. 20,000 followers nga siya pero napakababa ng engagement. So malabong masabi na napakalaking hatak to sa kanilang page. Sabi ni Chinito, what are you going to put in your jersey? Killer words here, mga kaplastik. Ayun. Enjoy mo naman ng Casper bago ka mahuyo. Yun. Dami nagko-content. Ayun. Sabi ni Francis Leo Bayag,
Kung sa bagay para lang dumating sa warrant niya, alam niya kung saan siya dadamputin. Yun. At dahil dyan, kung kailan nagbago na si Manang Casper, mga kaplastik, ay ito po. Ito. Pakinggan naman muna natin, mga kaplastik. Itong si Ka-Easy Jersey, sa kanyang opinion, patungkol kay Casper. Panoorin natin. Guys, may nag-comment dito, no? Ito, galit na galit. Sabi niya, aso, to, akalain mo nakahanap pa ng bobong bagong amo. Akala ng amo mo, sisikat ka at mapaunlad mo negosyo niya. Alam ba niya na pa-blank mo yung magtataho? Okay, so may nag-comment dito, galit na galit, no? Siguro basher to nila dati. So, una, hindi mo naman kailangan pasikatin ang negosyo ko. Ang negosyo namin ay 9 years na ngayon. Ibig sabihin 9 years na with almost 500 employees. So meron kaming shop, meron kaming production area sa Isabela, meron kami sa Pangasinan, meron kami sa La Union, meron kami sa Pampanga, Nueva Ecija, etc. Lahat-lahat ng aming branches na production ng Easy Jersey nasa 30. Actually, to be exact, 33 kasi may na-open pa kaming Antipolo, may open pa kaming Marikina, may kaka-open lang na Sambales. So, kumpara sa pagsikat ng aking business, hindi siguro kasi medyo okay din naman kami. Saka hindi naman din ako naghahangad ng sobrang maging mayaman, no? Basta maging okay lang yung business namin, yung family namin, masaya na ako doon. Ngayon, tungkol naman kay Casper, kung may kaso siya ganyan, bahala siya, harapin niya yan. Pero kung tutulungan ko si Casper na umayos yung buhay niya, 100%. Kasi nakausap ko rin yung tao, baka hindi niya siya kilala rin, no? Pero nung personal ko siya kinakausap, naiintindihan ko trabaho niya naman talaga sumama kay doon sa dati niyang amo. Trabaho niya yun, trabaho niya bantayan yun, pero wala naman siyang ginawang masama sa inyo, di ba? Wala naman din siyang kinuhang pera o ninakaw. Siguro nagkamali lang ng tao sinamahan. So ako hindi para gamitin si Casper pagkakitaan, more on tutulong lang ako kay Casper para ma-redeem niya yung sarili niya, di ba? Malay mo mas umayos yung buhay niya. Saka si Casper mahilig din mag-basketball, so ang balak namin mag-basketball din at the same time. At the same time ako wala na rin akong kasama bumabiyahe, which is kailangan ko rin may kasama ako kasi yung mga dati kong kasama may sarili-sarili na ring business na Easy Jersey, which yung business namin kumbaga napaunlad ko, napaayos ko na rin. So project natin ngayon si Casper, hindi naman ako nangangako na kung ano ang nangyayari, pero I will do my best and just be parang normal lang, di ba? Normal, nagtatrabaho siya and all, nagtatrabaho siya sa Easy Jersey, ganun lang, wala namang something special. Pero kung may gagawin kalokohan si Casper, ako number 1 magsasabi sa inyo at i-inform ko rin kayo. Pero so far na nakikita ko sa usapan namin, wala naman ako nakikitang mali and maayos naman yung tao, maayos din siya mag-isip actually. Ayun, siguro makilala natin si Casper sa mga susunod na araw. And gusto ko rin mabago yung narrative, no? Yung narrative ng kasama lang siya ni FLM, manloko, mambudol, whatsoever. So mapalitan yung narrative na yun. Kasi for me, parang totoong tao rin si Casper. Sabi niya, boss, may anak din kasi ako, may baby ako dalawa. Diba, naintindihan kita, sige, tatry kitang tulungan, basta magsasama ka sa akin, work tayo, ganun lang, pasahurin kita daily, kung anong kailangan mo, may pagkain naman dyan, sagot ko na yan, walang problema. So wala kang problema rito, akong bahala. Yun lang. So guys, sa mga lambabash, okay lang, no problem. Actually napag-usapan na rin namin and we are ready for that because hindi mawawala yun, diba? Yun lang guys. Yun, hoping lang na talagang mali yung husga ng mga netizens kay Casper. At sana maging tama yung
tiwala mo na ibinigay kay Casper. Kasi hindi talaga maiwasan na once ikaw ay magkamali, maliit man o malaki, habang buhay mo nang dadalhin yan hanggang pagkamatay mo. Ganyan ang buhay dito sa Pilipinas. Kaya medyo mayroon din akong konting awa na nakikita kay Casper, lalo na yan. Hindi natin pwedeng husgahan ng tao base sa mga kwento-kwento lang. 'Di ba sabi nga doon, allegedly lang naman yung mga paratang sa kanya na pumatay daw siya na magtataho. Kasi kung meron man talaga, dapat dinemanda nila yan noon pa. Bakit ngayon sa ninyo ilalabas yung issue na yon kung kailan? Napakatagal na panahon na nangyari yun. 'Di ba? Think about it. Hindi ba dahil nagpadala lang kayo sa mga propaganda ng kabilang panig na may galit din yung kabilang panig sa kampo nila FLM o kay Norman Mangusin? Syempre, itong si Casper, from the start pa lang, nakikita ko naman na hindi ganong nagsasalita. Maliban lang nung nakaraan na binubuli-buli niya itong si Boss Jaime. Tsaka nakikigatong siya sa lahat ng mga sinasabi ni Norman. Yun ay dahil inuutusan kasi siya ni Norman na magsalita ng di maganda kay Makagago, kay Pugenius, kahit sino. Yan ang reason kung bakit lalong umaapoy yung galit ng mga netizens kay Casper. Kahit na dinadaan na lang niya sa good vibes yung kanyang mga content sa mismong account niya, dinadaan na lang na sa katatawa-tawa, pero hindi natin alam, may mga nagko-comment na pala sa kanya ng seryoso. Maganda para kay Easy Jersey na yung tiwala niya hindi nawala o parang nagkaroon ng konting doubt kay Casper na maging aware siya na baka may gawin si Casper sa kanya in the next few months. 'Di ba? Hindi mo rin masisisi yung mga basher kasi nga dahil to sa epekto ng mga social media influencers na nagkukwento ng mga alleged story about this man na may mga nakaraang pangit na ginawa si Casper. Pero kung halimbawa man mapatunayan mismo ni Jersey na may ginagawa pa rin kalokohan to si Casper, siya na mismo magsasabi gaya nga na sinabi niya sa video. Wala naman tayong magagawa doon. Kasi ang lahat naman ng tao nagkakasala. 'Di ba? Isipin mo, ikaw rin marami ka ring nagawang mali. Tapos ang masakit dito, naapektuhan din yung buhay mo, personal life mo. Halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho. Pag nalaman ng mga kaaway mo sa social media, even sa personal na buhay, na nag-apply ka sa ganitong kumpanya, hindi maiwasan na sisiraan ka, di ba? May mga ganyan talagang tao. Kaya nga yung ibang mga katrabaho ko, hindi nila sinasabi kung saan sila lilipat ng trabaho Kasi ayaw na nilang dalhin yung mga pangit na kapalaran niya nung previous work niya. Kasi napaka-toxic ng previous workplace niya. Tapos lumipat siya sa mas maayos na kumpanya. Hindi na niya ipinabalita kung saan siya nalipat. Yun ay dahil para hindi na madala pa yung malas na yun. Kasi may tendency kasi na may tao talagang nagtsatsaga na sirain yung buhay mo at sabihin ng di magaganda tungkol sa'yo. Pero saludo pa rin ako kay Jersey. Kaya Easy Jersey kasi sa kabila ng lahat na maraming aligasyon na lumalabas kay Casper, patuloy pa rin siyang nagpatitiwala. Sabi nga niya nang una, di ba? Naniniwala siya na may second chance. So bigyan natin ng chance. Tapos may isa pa siyang rason kung bakit niya tinanggap si Casper. Yun ay dahil idinahilan niya na may dalawa siyang anak na pinapadgatas. So hindi niya pwedeng gutumin yung mga anak niya nang dahil lang sa issue, 'di ba? Kung kayo ay may puso, hindi naman sa sinasabi kung kalimutan natin ang mga kasalanan ni Casper. At dahil diyan, gusto niyang magbagong buhay. Ito naman yung paratang naman sa kanya ng Napolcom.
Kung kailan magbabagong buhay na si Casper ay naglabas na bigla itong Napolcom, mga kaplastik. Sabi dito sa kanyang post, Napolcom pushes accountability. CIDG files additional complaint versus Norman Mangusin and 9 others. The National Police Commission or NAPOLCOM welcomed the filing of an additional criminal complaint by the Criminal Investigation and Detection Group against Norman Mangusin aka FLM, Edmundo Soner Serrania, and 8 other for alleged violation of Republic Act 111-91-7 or the Private Security Service Industry Act. Ayun. Sabi nga dito sa naratibo ng NAPOLCOM, alleged violation of Republic Act number 11917. So hindi pa naman talaga totally napapatunayan na personal guard niya itong si Casper. Maaaring pwede naman niya sabihin sa kaso o sa korte na personal cook lang niya itong si Norman at katiwala ng bahay. Tagabantay lang, di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin personal guard siya o something else. Siguro itong mga kumakalat na resume, hindi natin alam kung authenticated na galing kay Casper yun. Kasi madali lang naman gumawa ng ganun. Pwede tayo mag-tamper ng kung ano-ano, di ba? Basta malaman mo lang yung personal details niya, pwede mong manipulahin yung kanyang work experience niya. Pwede mong lagyan ng bodyguard, di ba? Kaya mahirap din husgahan to si Casper. Hindi ko sa pinagtatanggol ko si Casper, mga kaplastik. Mahirap kasi kung Napolcom nga nagsalita ng word na alleged alleged violation of Republic Act 11917, di ba? Dahil lang yun sa nagpakita si Norman Mangusin ng live video niya, nakasama niya yung iba pang mga bodyguard kuno niya na nakapaligid kay Norman nung lumalabas siya ng sasakyan. Di damay dito si Boss Ian, mga kaplastik, kasi dati tong gwardiya Baka malamang yung 8 na sinasabi dito, yung 8 others kasama dito si Ian, mga kaplastik, kasi dati niyang katiwala yun di ba? Dati niyang bodyguard yun. Dami niyang sinabi dito, bla 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 bla. Norman Mangusin was earlier presented by Napolcom and CIDG following his arrest over 12 counts of cyber-registered unjust vexation under the Cybercrime Prevention Act. Ayun. Nakapagpiyansa naman siya dun. Ayun, yung tungkol dun sa usurpation of pagsusuot ng uniform. Hindi pa rin sila tapos dun. Ayun. Kaya nga kung kailan nakapagbagong buhay na si Casper ay bigla na lang maglalabas ito ng kaso. So, mas mabuti na lang na harapin na lang ni Casper itong kaso na to. Dahil yun lang naman yung kaso ni Casper Yung sinasabi niya na siya ay bodyguard daw kuno. Kasi may karampatang multa daw yan. Inaabot daw yun ng halos 1 milyong pisong multa o bail. Sobrang laki, mga kaplastik. Mukhang tanggal agad ang first day ni Casper. So mali ka ng husga, tara shot. Actually, yung bagong employer niya, hindi niya pinagdudaan si Casper, mga kaplastik. Yun na nga ang sabi nila. Ayun Naku po, Casper. Kakaumpisa mo pa lang sa work, ilang beses ka na sinabihan ni Boss MG, mamalasin ang dumidikit kay Norman. Ayun, Republic Act, bla bla bla. Ayun ito yung multa, mga kaplastik. Nagpapataw ng multa mula 50,000 pesos hanggang 5 milyong piso. At pagkakakulong ng mula 6 na buwan hanggang 20 taon para sa mga ahensya ng seguridad
at mga individual na lumalabag sa batas. So napakalaki. Sobrang bigat. Diba? Imagine mo, buong buhay ka magtatrabaho kay ka-AZ Jersey para matustusan mo lang itong yung bail mo. Dapat kasi noon pa lang nung sinabihan ka na ni Makagago na humiwalay ka na kay Norman, maging testigo ka na lang sa mga kagaguang ginagawa ni Norman Mangusin, hindi mo tinanggap. Yan tuloy, nadamay ka tuloy. Diba? At may possibility na 20 years kang makukulong. So pagbalik mo after 20 years, senior ka na nun. Tapos makikita mo mga anak mo, dalagat binata na. Diba? Ang masakit nun, nag-asawa ng maaga. So yun. Ayon sa posto ng kampo ni Makagago. Kawawa, diba? Maawa rin tayo. Pero ganun pa man, harapin pa rin niya. Especially itong si Norman Mangusin. Ganun talaga ang buhay. Weather lang, gaya nga na sinabi ni Norman Mangusin dito. Ganun talaga. Ayun. So, magtungo naman tayo dito sa opinion na naman ni ka-AZ Jersey, mga ka-plastic, kasi nga first day of sa bagong work niya ay nababatikos na rin pati yung page ni ka-AZ Jersey. So hindi naman niya kagustuhang magkaroon ng bashers dahil lang kay Casper. At dahil dyan, hindi natin masasabi kung drama lang ito, pero panoorin natin yung video dahil medyo nasaktan si Casper dito. Nakaka-plastic. Mga ibang tao na sagasaan ni Casper, buksan nyo rin yung isip nyo, puso nyo na baka pwede nyo pagbigyan, patawarin. Hindi ko naman sinasabing yun ang gawin nyo. Sinasabi ko lang, baka lang pwede nyo bigyan ng opportunity ulit. Kasi maayos yung tao. Kaya gusto ko, makaharap nyo to, kung request nyo siya ma-meet o makausap, ma-interview, pwede. Papahiram ko sa inyo to si Casper anytime. Sabihin nyo lang sa akin. Sabi ko, Casper, gawa tayong video. Parang may niche yung interview ah. Si Makagago ba ang kinakausap mo? I think it's si Makagago ang kinakausap mo eh. Malamang. Kasi gusto nyo kasi mangyari, bumaligtad na ito si Casper para maurong yung kaso. Kasi itong larong ito, mga ka-plastic, parang sinasaywar ni Makagago itong si Casper eh. Kapag hindi ka nagsalita sa kanila, makukulong ka. Mahuhoyo ka sa kasong ipinataw ng Napolcom. Ngayon, kung magsasalita ka at magpapa-interview ka kay Boss MG, ay mabubura lahat yung atraso mo at makakapagbagong buhay ka. Yun nga na parang gustong ipaiwatik ni Makagago sa kanya. Diba? Yun talaga yun. Pero unfortunately kasi, itong si Casper matigas ang puso. At talagang yung loyalty niya kay Norman Mangusin na hindi niya pwedeng alisin from the start. Talagang siguro malaki na rin ang utang na loob niya kay Norman Mangusin. Pero mo, nagsimula siyang maging bata ni Norman 2019. Ay 2010 pala. Diba? 26 years po siyang nanilbihan kay Norman Mangusin bilang katiwala daw, bilang personal cook daw, o bilang caretaker ng bahay ni Norman o bahay-bahayan ni Norman. Diba? Pero wala eh. Nandun ka na sa sitwasyon na naiipit ka na. Pipili ka lang ng landas. Kung gusto mong makalaya at magbagong buhay, piliin mong magpa-interview kay MG. Ngayon, kung ayaw mo naman, magpakulong ka na lang. Diba? Ganun na lang kasimple. Magpakulong ka na lang. Harapin mo yung kaso mo na possibility na magmumulta ka lang naman ng 50,000 pesos
hanggang 5 million pesos. Aside pa sa makukulong ka pa ng 20 taon at yung mga anak mo ay masisira pa ang buhay nang dahil lang sa kaso na yan. Kasi hindi ka titigilan ng kampo ni Makagago eh. Actually hindi ka talaga tatantanan yan. Gusto kasi ni Makagago yung opinion mo. Magsalita ka na kung hanggat maaari. Ayan, binibigyan ka na ng konting oras na magdesisyon na magsalita na. Para na sa gayon, mailigtas mo yung sarili mo sa kapahamakan. Nasa punto ka na isang yapak na lang, mauhulog ka na sa impyerno. Ganon yung punto doon. Kaya ito naman si Ka-Easy Jersey, binibigyan siya ng niche na kung maaari, binibigyan niya ng daan yung mga taong gustong mag-interview kay Casper. Malamang sa malamang, isa lang naman yung taong nag-i-interest kay Casper, walang iba kundi si Makagago. Yun naman talaga, 'di ba? Pero ang problema din is matigas pa rin ang puso ni Casper. Ayaw niya talagang ilaglag itong amo niya. Siguro nga naman may malalim silang samahan na hindi na dapat pa gawin pa na ma-end up na lang sa traidoran, 'di ba? O maaaring konektado siya sa mga ganung bagay, maaaring ganun. Once na ilaglag mo si Norman Mangusin, damay ka pa rin dahil kasali ka sa pakinabang sa mga ginawa ni Norman, di ba? Imposible naman sa loob ng 26 years, wala siyang napakinabangan kay Norman, di ba? So tuloy natin. Gusto nyo siya ma-meet o makausap, ma-interview, pwede. Papahiram ko sa inyo to si Casper anytime. Sabihin nyo lang sa akin. Sabi ko, Casper, gawa tayong video. Gusto ko makilala ka nila. Gusto ko makilala nila yung tunay na Casper, hindi yung nakikita lang nila sa video. So, natapusin ko na tong video na to. Pero Casper, bago tayo matapos, baka may gusto kong sabihin. Last na to, bago natin end tong video na to. Mga nasagasaan ko, ang mga vlogger. Kung kayo man ang naging boss ko, siguro ganun din ang gagawin ko. Maging loyal sa inyo. Ang trabaho ko lang naman po, ganun. Ganun kasi ako magtrabaho. Para sa inyo, sagasaan ko kayo. Humingi akong pasensya sa inyo. Kasi trabaho lang talaga hanap ko eh. Sa mga followers ko naman, okay lang naman kahit di na ako mag-vlog eh. Tama. Para makaiwas na rin sa bus. Yun lang kayo sabihin ni Casper. Ako naman ang huli kong payo kay Casper. Gano'n sa video na to. No? Ang payo ko sa'yo, Casper, walang imposible kay Lord. Tulungan kita. Ilapit kita sa kanya. Sa Sunday, magsimba tayo. Sabihin mo lahat ng problema mo. At ako'y naaawa rin sa'yo. Kasi tulad mo, tatay din ako. May anak din ako. Baka napupunta lang tayo sa maling sitwasyon sa buhay. Yan ang problema eh. Kasi parang iniipit kasi siya ni Makagago sa sitwasyon eh. Kaya nga sinabi ni Makagago, di ba, itutuloy pa rin niya kahit nasabi mong nagbago na siya at naglipat na siya ng bagong kumpanya. Kasi may mga tao pa rin siyang inoobserbahan patungkol dun sa mga recent issue niya. Hindi lang tungkol sa pagiging bodyguard niya kay Norman, pati na rin dun sa pinatay daw niya na magtataho. Yan yung meaning nun. Kaya hindi siya tinitigilan ng mga basher. Alam mo kasi, Casper, dapat nung last year pa lang umalis ka na sa kampo ni FLM. Kasi nakikita ko sa iyo na yung loyalty mo kay Norman Mangusin ay totoo. Ikaw yung tipong napakabuti mong kaibigan. Hindi mo kailangang ilaglag yung tao dahil may ginawang katarantaduhan yung tao. Believe ako sa loyalty ni Casper eh. Baga parang
siya yung napaka-rare na kaibigan na kahit may kademonyo ang kang ginagawa, never kang ikakanta ng kaibigan mong yan si Casper eh. Kasi siya yung tipo siguro na hindi siya mahilig makialam sa issue ng mga kaibigan niya. So yun ang nangyayari. Parang bumibigat na yung sitwasyon ni Casper ngayon. Hindi siya tinitigilan ni Makagago. Lalo na yan, nagbanta pa yung Napolcom na talagang makukulong siya. Eh kung halimbawa, kung di mo naman talagang kayang ilaglag yung best friend mo o yung former na amo mo, eh harapin mo na lang yung kaso mo. Eh parang simple lang yan eh. Wala namang bagay na hindi pwedeng harapin eh. Lahat harapin mo na lang. Kung makukulong, makukulong. Walang problema. Kasi yan ang pinaniniwalaan nila eh. Baga, ang nangyayari, nagiging one-sided issue tayo eh. Parang ganun eh. Na alam mo sa sarili mo na hindi ka namang ganun, pero yun ang husga sa'yo ng maraming tao dahil sa nakikita. Iba kasi ang nagagawa ng social media influencers, mga kaplastik eh. Pag nagsalita yung taong yan, kahit sinungaling pa yan, paniniwalaan niya ng mga followers niya. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya medyo naaawa rin ako kay Casper kasi umabot sa puntong naipit na rin siya sa sitwasyon eh. Kahit si Ka-Easy Jersey, naawa na rin sa kanya. Sabi nga niya, magsimba daw sila, minsan ipagdasal niya yung problema niya. Wag niyang sukuan yan. Kung mamaya itong si Casper mawalan na ng ulirat yan, magpakamatay na lang yan dahil siyempre hindi naman niya katanggap-tanggap yun eh. Kahit naman sino hindi matatanggap na makukulong ka na lang dahil sa maling aligasyon sa'yo, di ba? Na napagkakamalang ka, di ba? Siyempre, lalo na yan, nagka-issue ka pang pumatay ka na magtatao, di lalo kang nabaon. Doon sa puntong yon, doon ka nabaon, di ba? Wala naman tayong magagawa sa mga ganung bagay dahil may mga tao talagang mapangusga sa mundo. Ngayon, kung noon pa lang pinakinggan mo na si Boss MG na humiwalay na kay Norman, kagaya ng ginawa ni Boss Ian, na dati rin niyang gwardiya yun. Diba? O humiwalay siya, kinuha lang niya yung sahod niya kay Susan Yance na ninakawan pa siya. O tapos yun, wala na. Namuhay na ng tahimik si Ian, nasa poder na siya ni Captinio Barsaga na siya ngayon. Diba? Siya yung allegedly na bodyguard ni Captinio. O, diba? Kung makikita nyo sa recent video niya, kasama ni Captinio itong si Ian. Diba? Sana ganun na lang ang ginawa mo. Umiwalay ka na kay Norman nung hindi pa siya nauhoyo. Yung kasagsagan pa lang. Hindi sana ngayon magaan na ang pamumuhay mo ngayon at hindi ka nadadamay. Diba? Tsaka hindi ka na sana nag-take advantage sa mga bashers. Hindi ka na dapat gumawa ng content na parang inaasar mo pa yung mga bashers mo kaya lalo ka tuloy na pupupog. Diba? Naawa rin talaga sa'yo si Jersey kasi nga mabot sa punto na mahirap kasing husgahan ka ng tao eh. Nagkamali ka one time habang buhay mo nang dadalhin yung pagkakamali mo hanggang mamatay ka. Ganun kalupit ang husga ng tao sa mundo. Kaya nga marami sa mga tao ngayon always privately na ginagawa nila yung mga gusto nila para hindi sila mahusgahan ng tao. Kasi minsan yung perspective ng mata ng ibang tao nagiging masama ka sa paningin nila dahil nakikita lang nila yung outer layer ng pagkatao mo eh. Hindi nila alam na karakter mo lang yan. Pero sa paningin ng mga bashers, pinepersonal ka na nila. Na parang totoo na yung ginagawa mo. So yun. Harapin mo na lang yung kaso mo, Casper, at sana huwag kang sumuko. Harapin mo, pagkatapos mong harapin yan, sana may makatulong man lang sa'yo. Kasi aminado ka naman na hindi ka makakakuha ng personal attorney.
Dahil ang sabi ni Susan Yancy pa nga sa'yo, wala kang perang pang attorney. Pero sana may makatulong sa'yo at maayos yung kaso mo. Pag naayos mo na, magbago ka na. Huwag ka nang gagawa ng kalokohan pa. Huwag mong sayangin yung tiwala sa'yo ni Ka Easy Jersey. Sana yung loyalty mo kay Norman Mangusin, yung talagang loyalty mo is talagang napakataas. Mailipat mo yung loyalty na yun sa bago mong amo. Yun lang. Yun ang hiling ko sa'yo. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Then this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Coambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.